Stranded ang mga pasahero sa ilang ruta sa Maynila at Parañaque sa gitna ng tigil pasada laban sa PUV Modernization Program. Pero ayon sa LTFRB, hindi ang tigil pasada ang dahilan kaya nahirapang sumakay ang mga commuter. Saksi si Oscar Oida. Stranded ang mga pasahero sa lungsod ng Parañaque kanina, kasunod ng tigil pasada roon ng grupong Manibela. Ayon sa Manibela, daan-daang jeepney ng kanilang Parañaque chapter ang hindi bumiyahe bilang pagtutol pa rin sa PUV Modernization Program. Para makita nila ang kakulangan ng sasakyan. Kawawa ang mga commuters. Kita nyo naman dito ang mga pasahero tambak. Apektado rin ang nasa 200 pasahero sa nagtahan sa Maynila alas 8 pa lang ng umaga. Dahil din sa hindi pagbiyahe ng mga miyembro ng Paco Rotonda nagtahan Santa Mesa Jeepney Operator and Drivers Association. Agad naman nagpadala ng mga rescue vehicle sa lugar ang Manila LGU para maisakay ang mga apektadong pasahero. Pahirapan ding makasakay sa gitna ng tirik na araw ang mga pasahero sa Caruncho Avenue sa Pasig. Mahirap po ngayon. Kukunti lang yung nagmamasada. Tapos hindi pa yung ibang jeep, hindi pa nagpapasakay. Bukod sa kabi-kabilang tigil pasada, nagkasari ng kilos protesta ang grupong Manibela. Patunay raw ito ayon sa Manibela na hindi sasapat ang ayon sa LTFRB ay nasa 80% ng nakonsolidate na mga pampasaherong jeep. Ganito po, araw-araw ang makikita nating sakripisyo nila na hirap pong sumakay na ayaw din po nating mangyari. Kaya namin ito ginagawa sa ngayon para makita ng gobyerno na itong araw na to, kapag hindi ho kami pinayagan talaga na ma-extend pa, araw-araw po kalbaryo ang dadanasin ng ating mga kababayang mananakay. Ayon sa LTFRB, kung may lugar mang naging pahirapan ang paghahanap ng masasakyan, hindi raw ito bunsod ng tigil pasada. Yung mga hindi na bumiyahe doon, hindi na po lumabas at nagpasada dahil po hindi ko sila sumama sa consolidation. Hindi po dahil sa tigil pasada. Yan po yung mga short distance routes na hindi kaagad na-anticipate ng LTFRB, nakakapusin po yung mga jeep. So immediately this afternoon, nag-dispatch na po kami ng mga rescue jeeps on those areas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Taas singil sa kuryente, asahan ngayong Mayo. Sabi ng Energy Regulatory Commission, yan ay kahit sususpendihin ang presyuhan sa wholesale electricity spot market o WESM kapag may red alert para protektahan ang mga consumer. Dito raw kasing Abril, ilang ulit nagdeklara ng yellow at red alert dahil manipis ang supply ng kuryente. Isa ito sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa WESM. Paglilinaw ng ERC, makabibili pa rin ng kuryente sa WESM pero iiral na yung administered price na itinakda ng ERC. Meron ding secondary price cap para naman malimitahan ang taas presyo. Pero dahil inaasahan pa rin ang dagdag sa electric bill, nakiusap ang ERC sa distribution utilities na utay-utayin ang paniningil ng mga ito sa mga consumer. Umano'y disorderly conduct ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, iimbestigahan ng House Committee on Ethics and Privileges. Inireklamo ni Tagum City Mayor Ray Uy ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez at mga aniyay libelous at seditious na pahayag ng kongresista, kasunod ang panawagan niya sa AFP at PNP na kumalas sa pagsuporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba siya sa pwesto. Bibigyan ng komite si Alvarez ng 10 araw para tumugon. Sabi naman ni Alvarez, pinauubaya niya raw sa komite na magdesisyon sa reklamo sa kanya. Pagbura sa mga tattoo ng mga pulis, sinuspindi muna ng PNP. Pinag-aaralan pa raw nila ang mga posibleng epekto ng tattoo removal sa kalusugan ng mga pulis, lalo na yung may karamdaman. Pero dapat daw, hindi kita ang tattoo habang naka-uniforme at bawal dagdagan ang kanilang tattoo. Bawal din ang tattoo sa mga magpupulis pa lang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamong online libel si Bea Alonzo laban kay Ogie Diaz, Christy Fermin at iba pa nilang co-host sa kanilang online show. Dahil po yan sa anyay mali, mapanira at malisyosong impormasyong kanilang ipinakalat. Saksi, si Nelson Canlas.
Naghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office kanina. Inireklamo ng aktres ang mga showbiz columnist na sina Ogie Diaz at Christy Fermin, pati ang co-host ng dalawa sa kani-kanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat-an niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig pero hindi pa sila tumutugon. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.